Good morning guys, so meron tayong client for today. Hindi na siya magpapakita sa ating video. So meron tayong i-check ngayon na 2009 Honda City. So nakalimutan ko na i-video kanina yung pag-i-install natin ng ating scanner. So eto, dala natin si Think Toolmaster. Nagsimula na ako ng scanning and then kinabit ko na rin yung ating battery tester. So ito battery tester sir, condition lang naman ng battery ang sinusukat nito. Kung palitin na siya or mababa na yung cold cranking amps niya. This is a 1SN battery. Walang nakalagay kung ilan pa yung standard CCA niya. So yung mga 1SN usually mga nasa 400. $337 cold cranking amps sir. Mataas pa naman to para sa isang 1SN. Hindi pa siya ganoon ka ano. Kung wala naman pong masyadong accessories si car, yung mga pinagbabagong accessories like sound setup, too much lights, tapos yung mga extrang HID bulbs, mga ganon. Tatagal naman po siya. Medyo mababa nga lang po yung voltahe niya, 11.6. Dapat po kasi 12.4 to. Hindi po masyado nagagamit. 2 weeks lang baka nakatenga po. Kaya medyo nadidrain yung battery. I-start ko lang yan. Bago ba i-start? Yan. Ito po. Sir, ito, nag-scan na po ako. So, meron po tayong lumabas. Kapag red po yung lumalabas, meron po tayong malfunction or error na na-detect. Yung green is good, yung gray is wala po siyang ganong system. So sa ABS po yung lumabas, low voltage lang po. Sa battery. Ano po talaga siya, related po talaga. Minor problem lang naman po yun. So bigyan ko po muna kayo ng report dun sa lumabas natin na problem. Wait lang po. Ma'am, pakipunit na lang po si pag natapos. Sige po. Yan. Yung lumabas na error sir is hindi naman po siya alarming. Pareho naman po sir ng pinakitang report si battery tester tsaka si scanner. Ilan pa po susi nito sir? Dalawa po. Dalawa naman po. Parehas original. Clear na lang din natin sir yung error code dahil nag-green na po siya. Natanggal ko na yung error code dun sa ABS. Ang gagawin po natin ngayon, magti-test drive tayo. Tapos mag-i-scan po ako ulit after natin mag-test drive. So kung ano lalabas po na error code doon, so po yung pinaka-problem natin. Check ko lang po yung mga read data niya. So habang nag-reading pa siya, wait lang. Yan. So dito sa kanyang radiator, sir, gumagamit naman si bossing ng coolant, kaso ang gamit niyang coolant is red. Wala namang problem sa color ng paggamit ng coolant, pero ang standard kasi ni Honda is blue. Pero okay lang naman po yun kung gusto nyong palitan or kung gusto is continuous as red, wala namang problema. Transmission fluid natin sir, malinis pa. Gaya ng sabi ni client, kapapalit lang niya 30,000 kilometers ago. Mga 25. So, may advice kasi sir, kung gusto niyo yung proper maintenance ng ATF, every 40. Every 40. Si makina ang every 5 or 10. Depende sa langis na gagamitin niyo. Pero malinis pa si oil si engine oil. Malinis pa naman po. Wala din namang sign na naghahalo yung coolant tsaka langis dito sa engine oil natin. Tapos dito sa ating oil filler cup, wala rin naman po naghahalo na langis tsaka coolant. Hindi lang natin masyadong masilip yung reservoir. Tagon-tago. Ay, sa coolant? Opo. Medyo mababa yata, hindi, wala sa max level. Pero ano lang po sir, tatapapan nyo lang po. Sige sir. Check ko lang sir yung under chassis.
Dito sa ilalim, sir, ano ba to? Medyo may konting leak. Saan galing yun? Hindi ko makita kung saan galing yung leak. May konting leak. Or madumi lang. Hindi ko makita kasi maigi. Masyado mababa si Honda. Pero doon kasi sir sa ano niya, dito sa may pinagpa-parkingan niya, merong pinagtuluan. So may leak nga yun. Ayun sir, kung makikita mo sa video. Ayan. Guys, so tapos na kami mag-test drive. Actually, maganda naman yung feedback sa akin nung sa test drive. Maganda yung acceleration. Suspension, napakaganda pa nung andar niya. Nung transmission pala rather. Napakaganda pa nung kanyang shifting. Nakapag-test drive naman kami ng maayos dahil inilabas namin sa highway to. And mga gulong pala niya, mga bago oh. Nakabaliktad yung DOT mark. Wait lang. Hindi ko pa napakita kay client na bago yung mga gulong. Sir, bago pa lang palit ang mga gulong mo. Bagong palit. Kakapain ko lang sir kasi hindi masisilip kay City. Dahil masyadong masikip yung kanyang ano. Makapal pa sir. Brake pads niya nakakahapa ko po. Makapal pa. Dito sa likod. Disc brake nga rin sir. Dito sa likod. Oo, makapal pa sir, makapal pa. Disc brake nga, tama nga si seller. Yung mga dents lang talaga sir ang i-consider niya. So ngayon sir, final scanning na po ako. Patayin ko lang po muna si aircon. Patayin ko muna yung makina. At kailangan kasi on lang yung ating ignition switch pag nag-i-scan. Yan. Bali ang na-notice ko lang naman po sir, gaya po nung sinabi ko kanina, suspension yung mga bushings po. Since inamin naman na din po ni seller na hindi na pa siya nagpapapalit. So kung 2009 po ito, 2024 na ngayon, 15 years po ba? Tama ba bilang ko? 15 years sa age po nung mga bushings, medyo makukunat na po. Hindi pa naman siya tunog bakal to bakal, pero wag nyo na po hintayin magbakal to bakal pa yung tunog. Opo. Mas mura po magpalit ng mga bushings kaysa yung mismong suspension arm, yung mga ganun po. Ito, final scanning na lang tayo, sir. Kung ano po lalabas na error code dito since galing po tayo ng test drive, yun po yung permanent. So, kanina po lumabas is low battery lang po. Scan. Yan, sir. Tapos, sir, double check ko na lang din po yung documents kasi kailangan din po yata ni client na ma-check ko po yung documents. So, tapos na po kami ng scanning, sir. Hindi bumalik yung error code kanina. So, yung ABS po yun, tapos is battery. Okay, so since tumakbo kasi po tayo, na-charge na rin po ng maayos yung battery. So, wala pong problem. Yung only thing lang po na naging notice ko nga po rito is the bushings po. Medyo yung tunog, yung paint. Yung leak sa solenoid. BTEC solenoid po yun, sir. Makipagtawaran na lang po kayo kay seller. Tapos documents, since hindi ko lang pwede ipakita sa video, kompleto naman po, original ORCR, deed of sale, ID na lang po ni meron din po palang ID, wala na kayong kailangan, notaryo nyo na lang po yung deed of sale pa. Okay po.